Good morning, sir. Tama po ba ginawa ng agency, sir, na kusa nilang binayad ang sahod ko sa mga utang ko doon sa una kong posting na hindi man lang ako sinabihan o kinausap o ukol dito para po at least alam ko na napunta sa tamang tao ang sahod ko ni wala namang sinisend na resibo na patunay na naibayad nga doon ang pera. Pakisagot po, sir, and thank you po and God bless, sir. Okay. So ito yung tanong ng ating ano, 'di ba? Yung kanyang sweldo kasi nag-usap din kami through message yan po na bali naka-assign siya sa unang post niya. Ngayon, nung naka-assign siya doon, nilipat siya. Kasi nga daw parang siyempre siguro mahusay magtrabaho kaya nilipat siya. Ngayon, siyempre nung nakalipat na siya, siyempre dumating na yung sweldo nung 10. Tawag nila tuwing 10 and 25. Ngayon, nung sumahod na sila, wala siyang nasahod. Kasi according doon sa agency niya, ibinayad daw sa utang. Sa utang niya, doon sa pwesto niya kasi nalipat siya eh. So tama daw ba nakaltasin na lang doon sa sahod niya, yung binayad yung utang doon sa sahod niya na wala siyang info, na walang inform sa kanya. So mali po yun. Tandaan po natin ang sweldo personal na ibig sabihin, pagmamay-ari na nung tao yan. Hindi na yan sa agency, pinagtrabahuan na yan. So dapat hindi ginagawa yon. May mga procedure na pwede mong i-hold ang sweldo niya pero may dadaanan kang process. Halimbawa, may mga talagang malaking naging problema yan. O, halimbawa yan ay nag-resign. Di ba? Or may babayaran talaga. Siguro dadaan sa tamang proseso. Kailangan may notification din or ginastify nung may-ari ng sweldo bago niya ibibigay yon. So mali po yun. Kasi nag-usap kami, siyempre hindi natin sasabi na sisinungaling yung guard, na talaga naman, tas ang dami pang sinabi sa kanya kasi may mga fast na naging problema itong guard natin na pati yun inaungkat pa kasi ganyan ka kaya hindi ka makaintindi. Apakasimple na maintindihin eh. Wala akong approval, bawa sa atin, na ibigay mo yung sweldo ko, ibayad mo dyan, bakit kailangan mong pangunahan yung aking kagustuhan? Hindi dapat yun, against the law yun. Dapat hintayin natin na approbahan yan. Kasi kahit nga din sa amin, nangyayari yan eh. Minsan yung mga guard namin, may utang sa amin, hindi na nakabayad, hindi na pwedeng sabihin sa agency na kaltasin nyo yan without the approval ng tao. Kaya sabi ko useless yan. Kasi sabihin natin sa agency yan, hindi yan kakaltasin unless pumayag yung guard na nagkautang sa'yo. Kasi personal matter na yan eh. At saka doon sa agency, walang pakialam ang agency doon sa inutangan ng guard. Kaya sabihin, si personal nyo na yan, hindi na pwede mag-usap. Yung dalawa, basta pag-sulod, bibigay ko sa kanya to. Kayo mag-usap na dalawa. Kung mayroong concern itong agency, kukontakin niya yung guard. O, SG ganito, may nanginingil dito, paano ba to? Ibigay ba namin o ano? Di ba? Ganun lang, kasi personal matter na yun. Kung katulong natin sa nanghiram. Baka nga naman pumayag, o sige sir, kaltasin mo na lang dyan. O sige, mag-ano ka ng letter mo. Gumawa ka dyan na pinapakaltas mo, picture mo, send mo sa akin. Kasi even kami ganun sa agency na kapag nari, wala pang ATM yung guard namin, sa amin nila ilalagay. May authorization yung guard na ilalagay sa amin. Kasi syempre, nag-iingat din ng agency na maraming ganyan, inilagay sa ganito, itinakbo ng mga officer, yung kanilang mga sweldo. Di ba maraming ganyan eh. So ganun talaga, kasi personal na ano mo na yan eh. Hindi mo dapat yan pakaya, dapat hindi pinakikialaman ng agency. Yung kaya mali po doon siya. Kaya sabi ko nga sa kanya, kung ganyan lang din ang agency mo, talagang sinasabi ko na lumipat ka na. Huwag nyo nang hayaan kasi hindi worth it yung paghihirap nyo sa ganyang klase ng agency. I'm not against the agency na kung ganyan lang din, kung totoo. Di ba, na ganyan ang gagawin, dapat irespeto ba yung desisyon ng kanilang mga security, lalo't personal matter na yan. So dapat talagang mali po iyon. Hindi dapat pinakinakaltas unless nagsabi kayo. Yan. Nagsabi agad yung advance yung aid yung guard, yan, pwede gumawa pa rin ng letter. Huwag pa rin papayag na verbally kasi ang hirap niya pwedeng matalikuran, di ba? So kailangan verbally, andun yung ID niya, hindi nakaperma siya na talagang inaano niya. Ngayon pag binigay naman doon dahil pumayag ang guard, papirmahin din niya, pinareceive niya, and then isend doon nga naman kay guard. Kasi nga naman, hindi na nga sinabi sa kanya, wala pang binlagay na breakdown na ito yung binayad niya. Hindi na niya alam. Di, ang gawin na lang sir ganito, alam mo naman yung sweldo mo within 15 days, di ba? Gawin mo, tanongin mo yung pinag-utangan mo doon kung talagang naibayad at magkano. Ibangga mo ngayon doon sa sweldo mo kung talaga bagang sakto o kung kinulang yung ibinigay sa'yo. Kasi syempre, yung tao bago lang doon sa pwesto nila, nag-iintay pa na maka-recover. Syempre, under-recover dahil bagong posting, nag-iintay pa bili ng bigas, pati sa pamilya, wala tuloy na tanggap. Dahil nga ibinayad, pinangunahan pa. Siyempre yung guard pwedeng,
ito muna, kunyari, ang utang niya is 3,000, 1,000 muna, kasi 1,000, papadala ko sa pamilya, 1,000 pang budget ko. Diba, intindihin natin dapat yung mga guard. Kasi doon, katulad doon, pinabayaan doon sila, wala siyang pambili ng bigas. Paano gagawin nga, anong kakainin ng guard doon? Damo. Yung mga ganon, sana as an agency na intindihan dapat natin to. Kasi tao natin yan eh. Ngayon ko sinasabi, dahil diyan kaya tayo kumikita, tapos papabayaan natin, gagawin natin yung mga guard natin. Iiwanan tayo niyan. At magkukwento yan, hindi ka na pupuntahan ng mga guard. Kahit anong sabihin, magkatanong post mo dyan sa mga social media, kung ganyan ang ginagawa mo sa mga applicant, sa mga tao mo, hindi ba anuhan yan, di ba? Kasi tanim mo yan eh. Ano nga anihin mo sa tanim mo na yan? Oh. Di ba, hindi sabihin natin nagsisinunod, marami kasi rin ganyan na pinangungunahan, hindi dapat ganun. Hintayin natin na magsabi yung mga guard. At tayo mga guard naman, pwede i-contest yun. So, pwede binigay lahat doon. Kasi ganito ngayon, kung talagang naibigay nyo, andyan na, pahiramin niyo ako ng 3,000 rin o 2,000 para sa pamilya at pang budget ko doon. Anong gagastusin ko doon? Ganun, magsalita kayo. Total, may sweldo naman ako, kaltasin nyo na lang. Sige, yun, pwede yun. May mga cash advance yan, pwedeng kaltasin outright yun. Kami nga, pag nagka-cash advance nyo nga, may mga perma pa kami na hindi pwedeng i-release yun na wala kaming perma. Natural, magiging ano din ng agency dahil, syempre, pwedeng sabihin na hindi pumasok, wala akong in-info na i-send na ganyan, di ba? So, ganun po, dapat wag verbal. Kaya dapat, seryo, kausapin yung agency mo. Sabihin mo, kung talagang na, ano na yan, ka na magreklamo kasi wala wala kang magagawa niya, magpapagod ka lang, mag-uubos ka lang ng panahon mo. Gawin mo, mag-ipon ka dyan, pag nakaipon ka, nakaluwag ka, paalam ka na maayos, lipat ka na. Tandaan yung mga security personnel, hindi worth it na nagtatsaga kayo sa mga ganyang agency na alam nyo namang hindi sustainable at hindi na sustainable, okay, nakikisama dahil okay naman, pero yung alam mo yung pag-approach, yung relationship between the security and the agency hindi maganda. Naku, red flag po yan. Not totally to the agency, minsan sa mga staff na yan nangyayari, di ba? Ang agency, andyan lang yan Ang may-ari ba, gusto ba ang may-ari, magkalugilog yung agency? Hindi. So, tingnan natin yung mga nasasakupan natin. Kung ano ba ang nangyayari. Huwag tayo nagre-relay doon sa mga report nila. Siyempre, mag-iingat din yung mga yan na hindi sila matamaan. Pero, dapat may something na pagmamonitor kung talaga bang yung ginagawa nila is totoo ba. Kasi maapektan din yung mga guard. Paano yung mga detachment nagkatanggal-tanggal? Natanggal sa client. Not only to the agency, kaya nawala yung client Sa mga security yan. Dahil inayawan na dahil nga sa performance sa mga guard. So paano na? Pag nawalan tayo ng client, saan dadalhin ng mga guard? So yung mga ganon, kaya kailangan pahalagahan natin dahil sila yung kinakailangan nating maging gabay, katuwang, katulong, magtulungan, win-win, kumbaga, hindi win-lose, para at least nagkakaroon ng maayos na pagsasamahan at saka yung trabaho nagiging maganda, mananatili ang client din sa agency, including sa mga security. Mas maganda yung mga guard ang kusa nagre-resign, umaalis kasi may greenest pasture na pupuntahan sila. Maganda yung pag-exit. Hindi nag-exit, naglabanan pa, nagpunta pa sa ganito, nagpunta pa ng dolly dahil sa ganyan, di ba? So ano again, may problema na So dapat kinokontrol yan. Pinapahalagaan, mas maganda yung magandang report na nagkakasundo, kung anong kailangan, ibigay, at babayaran naman yan. At higit sa lahat, tindang natin kung ano ba yung ikabubuti sa guard natin. Kumbaga sabi nga, ang tunay na namumuno, tinitingnan niya kung ano ba ikakabuti ng kanyang nasasakupan. Hindi yung ako lang ang maging mabuti, sila hindi. Dapat hindi. Unahin natin sila kasi it follows. Kung ano yung tanim mo dyan, ibabalik sa iyo yan. Ganun lang kasimple ang buhay. So, I hope po nakatulong kay Sir. Tiyaga ka lang dyan, Sir. Huwag ka na yung kung saka pa magre-reklamo. Hayain na yan. Malit na bagay na susunod, sabihan mo na sa kanila. Kailangan marunong kayong magsalita. At kung nagsasalita sila, pakinggan naman dapat. Huwag yung mali na nga o may problema na nga, gaganunin pa. Diba? Kasi binabanggit pa ikaw kasi ganun ka dati, ganyan. Diba? Parang, bakit ganun? Tapos na yun nagbago na yung tao Kumbaga sa sugat, nag-heal na, gumaling na, kakalkalin mo pa para dumugo uli. Paano yan kung talagang sakit na sugat na kinulkul mo anong ginawa sa inyo yan? Pwede maraming gawin ng tao na hindi natin alam. Kaya nga, pagiging isang wise na tao, hindi ka man matalino, maging mabuti ka sa kapwa mo. So, panatilihin palaging mag-aral, magkaroon ng kaalaman, nang hindi tayo nadadaya, huwag din tayo mandadaya dahil sa kaalaman natin, kaya lagi nating tandaan na lamang ang may alam.